Kung sikat ka sa social media, maraming followers, maraming manonood sa iyong mga live selling, iisipin mo siguro na ligtas ka na. Pero hindi pala protektado ka ng katanyagan. Lalo na kung ang ginagawa mo pala ay panloloko sa mga matatanda na nagtitipid lang ng kanilang pera. Kasi si Boy AC Garage, sikat man sa Facebook live selling, ngayon ay kinasuhan na sa korte, nilantad ng City Hall at hinabol. Dahil sa isang bagay na simple lang, hindi niya ibinalik ang pera ng isang matandang lalaki. Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan kung gaano kalala ang ginawa niya, kailangan muna nating malaman kung paano ito nagsimula. May isang tatay, nakita niya sa live si Boy AC Garage. Nagbebenta ng mga kotse, pero kilala si Boy Bulwak, marunong siyang magbenta. Nakakaganda ng usapan, puno ng ngiti, puno ng kanta. Kaya naman madaling maakit ang mga tao. Lalo na ang mga matatanda na may naipon para sa kanilang pangangailangan. Kaya naman, nagbayad ang tatay ng 60,000 piso na down payment. Noong Mayo 31, nag-usap sila. Sa Hunyo 15, ibabalik niya ang natitirang 150,000 para makumpleto ang bayad. Ngayon, nangyari ang problema. Pero bago pa man ang deadline, naging problema ang trabaho ng tatay. Nawalan siya ng sapat na pera. Kaya naman, noong Hunyo 14, bumalik ang tatay kay Boy AC. Sinabi niyang hindi na niya kayang tapusin ang 150,000. At ito ang sagot ni Boy Bulwak. Pero sabi niya, wasted na ang 60,000 mo. Kaya naman, hindi ibinalik ang pera ng tatay. Sinabi lang niya, pwede siyang tulungan ng konting pera lang. Kaya naman, pumunta ang tatay sa National Courthouse para maghain ng reklamo. Pero tinanong siya, bakit nag-decide kang bumili sa kanya? Kaya naman, sinabi ng tatay, nakita niya sa Facebook Live si Boy AC Garage. Naakit siya dahil sa dami ng followers nito at dahil sa kanyang kasanayan sa pagbenta. Ngayon, alamin natin ang lahat ng detalye ng transaksyon. Pero pinirmahan ng tatay ang isang dokumento. Sumasang-ayon siyang ang kotse ay as is where is. Ibig sabihin, kung sira man ang kotse, hindi pwedeng sisihin si Boy AC Garage. Kaya naman, malinaw itong inayos niyang mabuti. Marahil may kumonsulta siyang abogado, pero mahalagang tandaan, wala sa dokumento na yon ang nagsasabing pwedeng forfeited ang down payment. Ngayon, alamin natin ang halaga ng kotse, pero mabilis niyang kinuha ang 60,000 down payment, kasama ang tinatawag niyang contract. Pero hindi rin talaga buong contract, kaya naman, napakalinaw ng ebidensya, kinuha ang pera kaagad, pero hindi nabigyan ng proteksyon ang bumibili. Ngayon, narito ang kabalintunaan sa buong kwento, pero pinapayagan niya ang tatay na mag-video. Sinabi niyang pwede niyang i-post iyon. Kaya naman, sabi niya, kung post mo man ang video, wala akong pakialam. At ito ang sagot ni Boy Bulwak sa tatay. Pero sinabi niya, kung ayaw mo na, kung hindi mo gusto, hintayin mo mabenta muna bago ko ibalik ang pera mo. Kaya naman, malinaw ang kanyang pagtanggi. Bayad ka na. Kung ayaw mo na, ayaw mo. Wala nang pakundangan. Ngayon, lumipat tayo sa sinabi ng City Hall. Pero ayon sa abogado ng General Trias City Hall, walang business permit si Boy AC Garage para sa ganitong klaseng negosyo. Kaya naman, sinabi ng abogado, nag-inspect sila sa kanilang PPLO at natuklasan, wala talagang business permit ang AC Garage at kaya nagbigay ang LGU ng aksyon. Pero binigyan siya ng notice of violation at closure order noong nakaraang buwan. Kaya naman, nag-imbestiga sila at noong nakaraang linggo, natuklasan nilang patuloy pa rin ang operasyon ni Boy AC Garage. Kaya naman, nagbigay sila ng show cause order pero binigyan siya ng 5 araw para ipaliwanag bakit hindi siya dapat singilin sa paglabag sa ordinansa. Kaya naman, kinabukasan, sumagot si Boy AC Garage at tingnan natin kung sapat ba ang kanyang paliwanag. Narito ang sagot niya pero sinabi niya, Boss, hindi ba pwede lang kaming umoperate? Please understand me. Kaya naman, sinabihan siya, hindi, kailangan mo talagang mag-register. Ngayon, narito ang excuse ni Boy Bulwak pero sinabi niya, kasi wala siyang physical store,
kaya sa tingin niya hindi na kailangan ng permit. Kaya naman tinanong ng autoridad, ang mga online seller ba ay kailangan din ba ng permit? At malinaw ang sagot. Pero sinabi ng opisyal, kung nagbebenta ka sa yarda, sa kalye, kung saan man, kung kumikita ka, kailangan mo ng permit. Hindi excuse ang pagiging kolorom. Kaya naman, malinaw na malinaw, ang batas ay batas. Walang paraan para ma-excuse ang paglabag sa ordinansa. Ngayon, lumabas din ang isa pang kabulastugan, pero nalaman, patuloy siyang lumilipat mula lugar patungo sa lugar para maiwasan ang closure order. Kaya naman, ayon sa opisyal, may 2 lokasyon siya na palipat-lipat. Ang una, binigyan na ng closure order. Nang lumipat siya sa bago, binigyan din sila ng show cause order. Ngayon, lumabas din ang tungkol sa kanyang pagmamayabang. Pero nagyayabang siya sa social media na bumili siya ng bagong lupa at bahay. Kaya naman, ipinaliwanag ng opisyal. Ang totoo, umuupa lang siya. Hindi totoo ang kanyang mga ipinagmamalaki. At sabi ng opisyal, pero dapat siyang mailagay sa blacklist ng LGU dahil sa patuloy niyang paglabag at sa hindi niya paggalang sa mga batas ng lokal na pamahalaan. Kaya naman, sinabi ng opisyal, parang hindi niya alam kung ano ang batas at mas lalo pa niyang inaakala na siya ang matalino. Ngayon, narito ang bahaging pinaka nakakatawa at kabalintunaan. Pero habang kinukumpronta siya ng bitag, sa halip na magpaliwanag, sumayaw pa siya, kumanta pa siya. Nagpapatawa habang tinatanong tungkol sa kanyang kasalanan. Kaya naman, nilantad rin niya mismo sa social media niya ang lahat ng investment na kanyang tinatago at ipinakita niyang lumalaki ito, kahit maliit pa lang. Ngayon, narito ang mensahe sa lahat ng manonood. Pero huwag bibili sa taong ito dahil operating illegally siya at nagbebenta lamang ng mga sirang produkto. Kaya naman, kapag kinumpronta siya sa kanyang mga kasalanan, sa halip na magpaliwanag, sasayaw siya, kikilos na hindi seryoso. At kapag humingi ka ng refund, ikaw pa ang tatawaging tanga at inggitero. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 60,000 piso. Isang matandang lalaki. Walang refund. Walang business permit. 2 lokasyon na palipat-lipat. Isang taong sikat sa Facebook, pero pala. Walang respeto sa batas, walang respeto sa customer, walang respeto sa katotohanan. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isa sa mga matatanda na nag-iisip bumili sa live selling o isang anak na nag-aalala sa kanilang magulang. Naiintindihan ang panganib na iyon. Kasi sa panahon ngayon, ang katanyagan sa social media ay hindi garantiya ng katapatan. Mag-ingat tayo, lalo na sa mga taong matatanda na madaling maakit sa ngiti at kanta, ngunit hindi alam ang tunay na motibo sa likod nito. Ang may pinaka hindi karaniwang anggulo. Hindi ito basta isang kwento ng panloloko sa negosyo. Ito ay isang kwento kung paano ang katanyagan sa social media ay maaaring gamitin bilang panakip sa kawalan ng lisensya, kawalan ng integridad, at kawalan ng respeto sa mga taong pinagkakatiwalaan sa kanya ang kanilang naipon. Isang matandang lalaki, 60,000 piso, isang pangakong hindi natupad. Sa likod ng bawat kanta, bawat ngiti, bawat sayaw sa live selling, may isang taong naghihirap, naghihintay ng katarungan. At ngayon, sa harap ng korte, sa harap ng City Hall, sa harap ng bitag, nilantad na ang tunay na mukha ni Boy IC Garage. Kaya sa susunod na may makita kang live selling na puno ng kanta at ngiti, alalahanin ang kwentong ito. Huwag padadala sa dami ng followers. Huwag padadala sa kasanayan sa pagbenta. Suriin muna, magtanong, at protektahan ang iyong sarili. Lalo na ang ating mga mahal sa buhay na matatanda. Kasi hindi lahat ng nakakaganda ang usapan ay may kabutihang loob sa likod nito.